Hello mga ka-rolls! Another day, another video tutorial. Kamusta na kayo? Shoutout nga pala sa mga nag-comment sa ating video nung minsan. Hello po sa inyo! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano ako naglalagay ng bills or nag-assemble ng bills para sa aking money pulling cake. Ayan, bali yan lahat ng mga kailangan natin. Scotch tape, 3x10 na size na papel, Zago straw or boba straw, gunting, at syempre ang mga malulutong na bills natin. Yung plastic na yan, nabibili lang yan sa palengke kung saan binibili yung mga plasticware, tubs, trash bags. Yan, makikita nyo yan, merong mga tindahan na ganyan sa palengke. At ganito ako naglalagay ng mga bills. Bale, dapat pare-parehas sila na kung saan sila nakaharap. Para kapag i-assemble na natin or pagdidikit-dikitin natin mamaya is kapag hinila ni customer, hindi siya labo-labo. So, nasa iisang lugar lang sila nakaharap. Mas maganda kung nakasunod-sunod na sila ng denomination para kapag naglagay kayo sa plastic is hindi na kayo paulit-ulit na mag-a-arrange. And every time na meron ako money pulling cake, talagang binivideohan ko sila lahat para in case na kailanganin, meron tayong proof na maisasend kay customer na video na uncut. Yung pinakamaliit na amount na bill natin, which is yung unang-unang amount na makikita ni customer pag hinila niya yung money pulling natin, inihiwalay na natin siya kasi hindi natin yan gugupitin. Tapos, ayusin na yung mga natitirang bills, i-arrange sila pagpantay-pantayin, tapos ganyan ko sila ginugupit. Yung iba, tinutupi na lang yan dulo, tapos tinitape na lang. Pero ako kasi, ginugupit ko, kasi dagdag din kasi yan sa kapal, para kahit papano mabawas yung kapal nung monies natin or bills natin kapag inikot natin sila. Ganito ako mag-tape ng mga bills para pagsama-samahin sila. Bali yung plastic natin, kung makikita ninyo yung sa pinakababa, yun yung nakasarado na part ng plastic. And then yung sa taas niya, yun yung nakabukas na part or yung ginupit natin. Merong dahilan kung bakit ganyan. Kasi kapag yung nasa baba natin is yung bukas na part or yung nagupit na part, kapag i-tape natin yan dun sa Zago straw and iro-roll na natin yung ating mga bills, lolobo sila. Magi-stuck yung hangin sa loob, and kapag nangyari yon, mahihirapan kayong ikutin sila. Wala kayong choice kundi butasin pa isa-isa yung mga papel, which is pangit siya. Kaya make sure na dapat yung ilalim na part natin is yung hindi nakagupit or yung sealed na part, and then yung taas na part is yung nakagupit. And then dapat sa harap at sa likod naka-tape yan para sigurado na sealed and sasama yung lahat ng plastic kapag hinila na. Tapos kapag ipapalupot na natin yung bill sa Zago straw, dapat syempre yung ilalagay nyo dyan is yung pinakamalaking bill, kasi sa money pulling cake, yung pinakamataas na amount ng bill, yun yung huling-huling dapat na makikita ni customer. So bale, pataas yung bills niya. Pagsimula sa mura or sa pinakamaliit na bills hanggang sa pinakamalaking amount ng bills. And kung napansin ninyo, yung pag-roll niya is dapat yung nakaharap is yung harap ng pera. Kasi pangit naman kapag hinila ni customer yung bill, tas yung nakaharap is yung likod na part ng pera, diba? Dahan-dahan lang yung pag-ikot ko dyan and hinihila ko siya every time para walang hangin sa loob. Binilisan ko lang yung video para medyo mas mabilis yung video natin. And ayan, tinape ko muna siya sa dulo dahil sinet aside ko muna to habang ina-assemble ko yung cake. Ayan, ayan na yung itsura niya. Tapos pakita ko sa inyo kung paano ko siya nilalagay sa cake. So ganyan, ipapatong ko muna siya sa ibabaw ng cake, tapos susukatin ko siya na may konting allowance lang sa left and right. As in, konti lang. Dahil ang gusto ko, yung Zago straw is nakadikit talaga at nakasabit doon sa pinakadulo ng cake natin, para kahit na medyo malakas ang paghila ni customer sa money pulling natin is hindi sasama lahat, pati yung straw. Kung napansin nyo pala yung pinakadulo ng bill natin, which is yung 20 pesos, hindi natin yung ginupit, diba? Dahil yun yung ite-tape natin dun sa pinaka-stick ng topper natin, itong stripe na blue na to. So, damihan nyo na lang yung pagkaka-tape niya, paikot, i-roll ninyo, para kapag hinawakan ni customer itong stick na ito, tas hinila niya, sasama pati yung bill. Meron kasing instance na kapag hila nila dun sa stick, naiiwan yung pera sa loob.
Tapos, tutusukan pa rin yan ng barbecue stick sa loob. Kung nakita ninyo, dapat yung barbecue stick, pasok yan sa loob ng Zago straw natin, tagos hanggang sa kabilang dulo ng ating cake. Dagdag suporta kasi yon para mag-roll yung ating straw kapag hinihila na natin yung pera or bill sa cake. And since wala akong nilagay na tanda dito, okay lang yan dahil yung pinakatanda ko is yung pinakaharap natin is yung pinakamalaking allowance nung stick or gap sa ating cake. So, since nakita ninyo medyo nakabandang likuran yung straw natin, ibig sabihin, yung part na yan, yun yung nakaharap na part ng cake natin. Kaya kapag hinila ni customer yung stick, yung makikita niya is paharap yung ating mga bills. Pero kayo, kung sobrang gitna yung pagkakagawa ninyo sa paglagayan ng ating bills, mas maganda na maglagay na lang kayo ng sticker or ilagay nyo na yung papel na topper ninyo para hindi kayo mahirapan, para hindi baliktad yung magawa ninyong cake. Ayun lang naman for today's video. Sana kahit papano is nakatulong ako sa inyo. Kung gusto rin nyong makita ang full video ng cake na ito, puntahan nyo lang ang aking timeline at makikita ninyo ang Under the Sea theme cake natin. Ilalagay ko rin ang link sa comment section para hindi na kayo mahirapan. Huwag nyo rin kakalimutan i-follow ang page natin at i-share ang mga videos natin dahil malay mo, ikaw na ang susunod na magkaroon ng pahabs. Comment nyo na rin kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. And that's it for today. See you on our next video. Bye!